Isang pabigat na lang daw ako. Habang nagpapakasarap si Clarice sa kanyang bagong sasakyan, gamit ang perang ipinadala para sa aking gamot ako ay iniwan niyang nanginginig sa isang amoy ihi at malamig na pasilidad. Inutos ng sarili kong kadugo na ikalat na patay na ang matanda. Ngunit hindi niya alam ang 3 ampon na tinawag niyang basura ay paparating na sakay ng mga itim na sasakyan upang ibalik ang aking korona. Handa na ba siyang maranasan ang impyernong ginawa niya? Benta mo na iyang basurang sari-sari store na yan, Marco. Amoy lupa na rin naman ang matanda. Ipasok na natin sa pinakamurang asilo. Bukas na bukas din para wala na tayong alagain. Sa kabilang ibayo ng manipis at inaanay na pinto nakatayo si Nanay Carmen. Ang kanyang mga nanginginig at magaspang na kamay ay maingat na humahaplos sa isang mamahaling bestida na pagmamay-ari ng kanyang anak na si Clarice. Kanina pa niya pinaplansa at tinitiklop ang mga damit na ito, tinitiyak na walang kahit anong gusot at mabango bago pa man suotin ng anak habang ang sarili niyang lumang duster ay butas-butas na sa laylayan. Dito niya ibinuhos ang kanyang natitirang barya sa pagbili ng pampabango ng damit dahil alam niyang ayaw ni Clarice ng amoy ng kahirapan. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Nanay Carmen sa bestida. Bumagsak ang malambot na tela sa sahig kasabay ng pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang kaisa-isang kadugo ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa kanyang humihinang puso. Gusto niyang sumigaw ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay isang malamig na lason na mabilis na gumapang sa kanyang mga ugat, nagpapamanhid sa kanyang mga binti hanggang sa mapakapit siya sa gilid ng plansahan upang hindi matumba. Tinuring niyang prinsesa ang anak. Ibinigay ang lahat ng dugo at pawis para lamang hindi ito makaranas ng gutom. Ngunit sa paningin nito ay isa lamang siyang basurang naghihintay na itapon. Marahas na bumukas ang pinto. Pumasok si Clarice na may hawak na mga papel, hindi man lang kinakitaan ng gulat o pagkakonsensya nang makita ang mga luhang nag-uunahang bumagsak mula sa malalabong mata ng kanyang ina. Wala itong bakas ng awa. Inihagis ni Clarice ang mga dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa at sa pilitang inabot ang isang ballpen sa nanginginig na kamay ni Carmen. Pirmahan mo na ito, ma. Para iyan sa bagong medical insurance mo. Ang mahal-mahal na ng mga gamot mo, kailangan nating mag-isip ng paraan kung ayaw mong maging pabigat habang buhay. Malamig at walang pusong utos ng dalaga habang abala sa pagtingin sa kanyang ginagawang kuko. Alam ni Carmen sa kaibuturan ng kanyang nanlulumong diwa na ang pinapipirmahan sa kanya ay ang titulo ng nag-iisang alaala ng kanyang yumaong asawa, ang lupang kinatatayuan ng kanilang maliit na tindahan. Ngunit dahil sa isang nakakabaliw at bulag na pagmamahal ng isang ina na laging umaasang magbabago ang kanyang anak at sa matinding takot na tuluyang kamuhian ni Clarice, pilit niyang inilapat ang bolpen sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay katumbas ng pagpunit sa sarili niyang dignidad. Nang makuha ni Clarice ang dokumento, mabilis nitong hinablot ang lumang cellphone mula sa bulsa ni Carmen. Akin na muna ito, ma. Baka kung sino-sino pa ang tawagan mo at gawan mo pa kami ng kwento sa 3 ampon mong walang kwenta. Nakangising dugtong ng anak bago tuluyang tumalikod. Isang hindi pamilyar na mensahe ang umilaw sa screen ng lumang telepono. Bago ito tuluyang nagdilim sa kamay ni Clarice, isang mensaheng hindi na kailanman mababasa ni Carmen. Hindi na hinintay ni Clarice ang umaga. Sa ilalim ng nagngangalit na kalangitan at walang tigil na pagbuhos ng ulan, kinaladkad ng kanyang manugang na si Marco ang isang maliit na bag ng mga lumang gamit ni Carmen palabas ng bahay. Walang nagawa ang matanda, kundi sumunod. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at punong-puno ng takot. Bago pa man siya tuluyang itulak ni Marco, papasok sa likuran ng sasakyan, pilit na inabot ni Carmen ang isang lumang payong patungo kay Clarice upang hindi mabasa ang mamahaling sapatos ng anak sa gitna ng baha. Isang malakas na pagtabig lamang
ang isinukli ni Clarice dahilan upang tumilapon ang payong sa putikan. Hindi man lang lumingon ang anak nang umandar ang sasakyan papalayo sa tahanang minsan niyang itinuring na paraiso. Ang biyahe patungo sa kadiliman ay tila walang hanggan. Iniwan si Nanay Carmen sa isang sira-sira, madilim at amoy ihi na pasilidad para sa mga matatanda na matatagpuan sa masukal na bahagi ng syudad. Walang yakap, walang paalam. Marahas na isinara ni Marco ang pinto ng sasakyan at mabilis na lumisan sa gitna ng bagyo. Naiwan ang ina na nakaupo sa malamig na sahig ng asilo, niyayakap ang sarili laban sa nakakapasong ginaw. Hawak niya sa kanyang nanginginig na mga daliri ang nag-iisang kupas na litrato ng kanyang 4 na anak, si Clarice, at ang 3 ampon na sa pilitang inilayo sa kanya ng mahabang panahon. Habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin, hindi lamang dahil sa sakit sa mata, kundi dahil sa walang patid na pagtangis, isang nagdurugong tanong ang sumugat sa kanyang isipan. Hanggang dito na lamang ba ang halaga ng kanyang buhay? Isang yagit na kinakalimutan sa dilim matapos ubusin ang lahat ng liwanag para sa iba. Ang unang sinag ng araw na pumasok sa maliit at may rehas na bintana ng asilo ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang malupit na paalala ng bagong realidad ni Nanay Carmen. Ang amoy ng luma at basang kahoy, hinaluan ng masangsang na singaw ng ihis at semento, ay tila sumasakal sa kanyang bawat paghinga. Nakahiga siya sa isang manipis na kutsyon na kasing tigas ng sahig habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin mula sa lamig ng nagdaang gabi. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kasukasuan ay nagdudulot ng matinding kurot sa kanyang likuran, ngunit wala itong paki sa kanyang pighati. Sa kanyang diwa muling naglakbay ang kanyang gunita sa mga panahong ang sari-sari store ay punong-puno pa ng ingay at tawanan. Naalala niya ang araw na pinulot niya si Maya mula sa ilalim ng tulay, si Joy na umiiyak sa gilid ng simbahan at si Grace na iniwan sa tapat ng kanyang tindahan. Kahit kakarampot ang kita, hinati niya ang bawat butil ng kanin upang walang kumalam na sikmura. Ang akala niya ang pag-ibig na itinanim niya sa puso ng mga batang ito ang magiging kanlungan niya sa kanyang pagtanda, ngunit tila ang tadhana ay may ibang plano. Isang matinis na boses ang biglang pumunit sa katahimikan ng silid. Isang matabang babaeng tagapag-alaga na may mukhang tila laging galit sa mundo ang pumasok at marahas na hinila ang kumot ni Carmen. "Hoy matanda, huwag kang mag-inarte dyan. Tumayo ka na at linisin mo ang hallway. Akala mo ba ay hotel ito? Nahihiga? Higa ka lang. Magtrabaho ka kung gusto mong kumain." Ang bawat salita ng babae ay tila mga latay ng latigo sa balat ni Carmen. Hirap man at nanginginig ang mga binti, pilit na bumangon ang matanda. Ang kanyang malabong paningin ay lalong nagdilim dahil sa biglaang pagtayo, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Wala siyang magawa kundi sumunod, habang ang kanyang puso ay tahimik na nagtatanong kung nasaan na ang kanyang mga anak at kung alam ba nila ang impyernong kinalalagyan niya ngayon. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang malawak at modernong opisina sa New York, si Attorney Joy ay nakatitig sa screen ng kanyang computer. Ang kanyang magandang muka ay balot ng pagtataka at namumuong galit. Hawak niya ang pinakabagong bank statement ng account na nakapangalan kay Nanay Carmen, ngunit pinamamahalaan ni Clarice. "This is impossible," bulong niya sa kanyang sarili habang binabasa ang mga transaksyon. Ang libu-libong dolyar na ipinapadala niya buwan-buwan para sa operasyon sa mata at mga gamot ni Nanay Carmen ay hindi napunta sa ospital. Sa halip, ang malaking halaga ay ibinayad sa isang marangyang car dealership at mga high-end na butik. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa habang ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan. Agad niyang tinawagan si Dr. Maya sa London at si Grace na nasa isang business meeting sa Singapore. Ang 3 magkakapatid na pinagbuklod ng hirap at pagmamahal ng isang inang hindi nila kadugo
ay mabilis na nag-usap sa isang video call. Ang kanilang hinala ay iisa may masamang nangyayari sa Pilipinas at si Clarice ang may hawak ng susi. Bumalik ang eksena sa loob ng asilo. Habang hawak ang isang luma at mabigat na mop, nakita ni Carmen ang isang mas matandang babae na tila lito at umiiyak sa sulok dahil sa gutom. Sa kabila ng sarili niyang hirap, dahan-dahang lumapit si Carmen at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na tinapay na itinago niya mula sa kanyang kakarampot na almusal. Heto Lola, kumain ka muna. Huwag ka nang umiyak. Malambing niyang bulong habang hinahaplos ang likod ng kapwa matanda. Ang gawaing ito ng kabutihan ay tila nagbigay ng panandaliang init sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naglaho. Nang muli siyang sigawan ng tagapag-alaga, inuutusan siyang pumasok sa isang madilim na kwarto. Sa dulo ng pasilidad, isang kwartong tila may itinatagong mas malalim at mas madilim na lihim. Sa Pilipinas, habang nagpapakasaya sa loob ng kanyang bagong sasakyan, nakatanggap si Clarice ng isang tawag mula kay Joy. Pinatigas niya ang kanyang muka at huminga ng malalim bago sumagot. Hello, Joy. Bakit napatawag ka? Maang-maangan niyang tanong habang pilit na pinatunog na tila nagdadalamhati ang kanyang boses. Clarice, nasaan si nanay? Bakit hindi namin siya makontak? At bakit napunta sa luho ang perang pampagamot niya? Ang diretsahang tanong ni Joy na may halong awtoridad. Huminto ang mundo sa paligid ni Clarice, ngunit sa halip na aminin ang katotohanan, isang mas malala at mas malamig na kasinungalingan ang lumabas sa kanyang mga labi. Joy, huli na ang lahat. Wala na si nanay. Pumanaw siya kagabi dahil sa atake sa puso. Ibinenta ko na ang tindahan para may pambayad sa lahat ng gastos. Huwag na kayong bumalik dahil wala na kayong dadatnan dito. Ibinaba ni Clarice ang telepono nang mabilis iniwan ang tatlo niyang kapatid sa kabilang linya na binalot ng isang nakakabinging katahimikan at matinding pighati. Sa loob ng madilim na kwarto sa asilo, biglang nakaramdam si Nanay Carmen ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, tila ba may isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang tuluyan ng pinutol. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng mabigat na paghinga ni Carmen habang tulala siyang nakatanaw sa kawalan, hindi alam na sa mga sandaling iyon itinuring na siyang wala ng sarili niyang anak. Paano pa siya makakatakas sa kulungang gawa ng kasinungalingan kung ang buong mundo ay naniniwalang wala na siya? Sa gitna ng isang marangyang subdivision, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling alak at halakhak ng mga taong nagkukunwaring masaya. Si Clarice, na nakasuot ng isang makinang na bestida, ay nagtataas ng kanyang baso para sa isang toast. Ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong negosyo habang ang kanyang asawang si Marco ay nakangising nakikipagkamay sa kanilang mga panauhin. Ang bawat dekorasyon sa paligid ay binili gamit ang perang ninakaw mula sa kalusugan ng isang inang kasalukuyang nagdurusa sa dilim. Habang lumalaklak sila ng kasiyahan, walang malay ang mag-asawa na ang mga pundasyon ng kanilang kasinungalingan ay nagsisimula na ring mayabak. Malayo sa kislap ng mga bituin sa subdivision, ang tanging liwanag na nakikita ni Nanay Carmen ay ang malamlam na bombilya sa loob ng isang maduming banyo sa asilo. Ang kanyang mga tuhod ay nakadapo sa malamig at malagkit na sahig habang pilit niyang kinukuskos ang mantsa sa inidoro. Ang bawat hagod ng kanyang nanghihinang braso ay tila sumisipsip sa natitira niyang lakas. Ang kanyang dibdib ay masikip, bawat hininga ay may kasamang tunog ng paghihirap, ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Ang takot na muling masigawan o mapagkaitan ng pagkain ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy kahit ang kanyang paningin ay tuluyan ng nilalamon ng dilim. Sa bawat patak ng kanyang pawis na humahalo sa maruming tubig, tila unti-unti ring naglalaho ang kanyang pag-asa na muling makakita ng liwanag. Ngunit ang katahimikan ng masukal na paligid ng asilo
ay biglang binalot ng isang kakaibang awtoridad. Tatlong malalaki at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kinakalawang na gate. Ang kanilang marahang paghinto ay nagdulot ng paglipad ng alikabok sa hangin. Ang tunog ng pagsasara ng mabibigat na pinto ng sasakyan ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mula sa mga sasakyan ay bumaba ang tatlong babae na ang tindig ay sapat na upang patahimikin ang buong paligid. Si Dr. Maya na may suot na puting coat, si Attorney Joy na hawak ang kanyang matalas na tingin at dokumento, at si Grace na ang bawat hakbang ay nagpapakita ng kapangyarihan ng isang CEO. Hindi sila nag-aksaya ng panahon. Pumasok sila sa loob ng pasilidad na tila mga anghel na may dalang espada ng katarungan. Ang matabang tagapag-alaga na dati ay naghahari-harian ay tila naging isang maliit na daga nang makaharap si Attorney Joy. Ang bawat minutong pananatili ng nanay namin sa maduming lugar na ito ay may katumbas na demanda na sisira sa buhay niyo. Ibigay niyo siya sa amin ngayon din. Ang malamig na utos ni Joy habang inilalatag ang mga papeles na nagpapatunay ng kanilang mga paglabag sa batas. Wala nang nagawa ang mga tauhan kundi ituro ang kinalalagyan ni Carmen. Nang buksan ni Grace ang pinto ng banyo, ang mundo ng tatlong magkakapatid ay tila gumuho. Nakita nila ang kanilang nanay Carmen, ang babaeng nagbigay sa kanila ng buhay kahit wala silang iisang dugo na nakaluhod sa dumi basang-basa at tila isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang silid bago ito napalitan ng mga hikbi ng pighati. Ang tatlong matatagumpay at makapangyarihang babae ay sabay-sabay na lumuhod sa maruming semento, binalewala ang kanilang mga mamahaling suot upang maabot lamang ang mga kamay ng ina. Nanay, kami po ito. Narito na po kami. Ang pabulong na iyak ni Maya habang dahan-dahang hinahaplos ang magaspang at sugatang kamay ni Carmen. Inalala ni Maya na ang mga kamay ring ito ang nagpahid ng kanyang mga luha noong bata pa siya, at ngayon ang mga kamay na ito ay tila unti-unti nang nauupos. Sa gitna ng kanilang pagtangis, sabay-sabay silang kumuha ng kamay ni Carmen para magmano, isang ritual ng paggalang at pagmamahal na tila muling nagbigay ng tibok sa tumigil na mundo ng matanda. Binuhat ni Grace ang kanyang ina sa kanyang mga bisig, isang pagbabalik ng pabor sa mga panahong siya ang kinekeri ni Carmen sa gitna ng baha. Habang inilalabas nila ang ina mula sa madilim na asilo, isang nurse, ang palihim na nakatayo sa sulok, hawak ang kanyang telepono at kinukunan ng video ang bawat madamdaming sandali. Sa kabilang dako, habang pasakay na sila sa SUV, biglang naramdaman ni Marco ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang namutla ng mabasa ang mensahe mula sa kanyang bank manager. Ang lahat ng kanilang account ay kasalukuyan ng naka-freeze at nasa ilalim ng investigasyon. Habang ang sasakyan ni na Carmen ay mabilis na lumalayo patungo sa isang bagong buhay, naiwan ang mag-asawang Clarice at Marco na nakatayo sa gitna ng kanilang marangyang party. Hindi alam na ang bawat sentimo ng kanilang kinabukasan ay tuluyan na ring naglaho, kasabay ng pag-alis ng inang kanilang minaltrato. Ang bawat sulok ng mansyong pagmamay-ari ni Grace ay tila hinalikan ng kapayapaan at liwanag. Ang hangin ay amoy sariwang sampagita, ang paboritong bulaklak ni Nanay Carmen na sadyang ipinatanim ni Grace sa paligid ng beranda. Nang dahan-dahang ipasok ng tatlong magkakapatid ang kanilang ina sa loob, tila hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga paa, na dati ay sanay sa magaspang na semento at putik, ay lumubog sa malambot at mamahaling karpet. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pag-aalinlangan, tila natatakot na baka mantsahan niya ang kalinisan ng lugar na yon. Para kay Carmen, ang mansyong ito ay isang panaginip na masyadong maganda para sa isang taong tinawag na basura ng sarili niyang dugo. Sa loob ng isang malawak at malinis na kwarto, dahan-dahang inaupo ni Maya ang ina sa gilid ng kama.
Kinuha ng doktor ang kanyang medical kit at nagsimulang linisin ang mga pasa at sugat sa braso at binti ni Carmen. Ang bawat dampi ng bulak na may gamot ay ginagawa ni Maya nang may sukdulang pag-iingat, tila ba humahawak siya ng isang mamahaling porselana na kaunting pagkakamali lang ay mababasag. Nanay, hindi na po kayo muling masasaktan. Dito safe na po kayo. Ako po ang mag-aalaga sa inyo, gaya ng pag-aalaga niyo sa amin noon. Bulong ni Maya habang ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Hinawakan ni Carmen ang kamay ni Maya, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa makinis na balat ng anak-anakan. Ang hapdi ng kanyang mga sugat sa balat ay unti-unting napapalitan ng init ng pagmamahal na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Habang namamayani ang katahimikan at paghihilom sa mansyon, isang malakas na pagtatalo ang nagaganap sa loob ng isang bangko. Si Clarice ay namumula sa galit, ang kanyang boses ay nanginginig habang sumisigaw sa harap ng bank manager. Anong ibig mong sabihin na frozen ang accounts ko? Pera ko iyan. Wala kayong karapatang pigilan ako. Ang lahat ng mata sa loob ng bangko ay nakatuon sa kanya, ngunit wala siyang pakialam sa kahihiyan. Ang tanging nasa isip niya ay ang marangyang buhay na unti-unti nang dumudulas sa kanyang mga kamay. Sa kabilang dako, si Attorney Joy ay tahimik na nakikinig sa ulat ng kanyang mga tauhan. Alam niyang ito pa lamang ang simula ng pagbagsak ni Clarice. Ang bawat sentimong ninakaw nito ay babawiin nila, hindi lamang para sa pera, kundi para sa bawat luhang ibinuhos ni Nanay Carmen sa dilim. Sa kabila ng karangyaan, sa kanyang paligid, hindi mapakali si Nanay Carmen. Ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa kanyang maliit na sari-sari store. Grace, anak! Baka pwedeng iuwi niyo na ako sa tindahan. Nakakahiya naman kay Clarice, baka lalo siyang magalit sa akin. Utang na loob ko pa rin sa kanya na siya ang tunay kong anak. Pakiusap ng matanda na may halong takot. Ang maling paniniwala na kailangan niyang tiisin ang pang-aabuso dahil sa dugo ay tila isang laso na malalim nang nakatanim sa kanyang puso. Masakit para kina Joy at Grace na marinig ang mga salitang iyon, ang makitang mas pinapahalagahan pa rin ng kanilang ina ang taong nagtapon sa kanya sa basurahan. Pinilit nilang ipaliwanag na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa kung sino ang nanatili sa tabi mo sa oras ng dilim. Nang sumapit ang gabi, isang sandali ng katotohanan ang naganap na nagpabago sa pananaw ni Carmen. Tumanggi siyang matulog sa malambot at malaking kama na inihanda para sa kanya. Mas pinili niyang umupo sa malamig na sahig sa sulok ng kwarto, niyayakap ang kanyang mga tuhod. Para sa kanya, hindi siya karapat-dapat sa ganitong karangyaan matapos siyang itakwil ng sariling anak. Nakita ito ni Maya at Joy. Sa halip na pilitin siyang humiga sa kama, kumuha sila ng sariling mga unan at kumot at tumabi sa kanilang ina sa sahig. Ang tatlo silang magkakasama sa ibaba, nagpaparamdam ng init ng katawan at pagkakaisa. Ang simpleng gawaing ito ay nagdulot ng isang mahabang buntong hininga mula kay Carmen, isang pakiramdam na sa wakas, hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Bago tuluyang makatulog ang lahat, tumunog ang telepono ni Grace. Isang tawag mula kay Clarice na puno ng banta at galit. Grace, ibalik niyo si nanay sa akin. Kidnapping ang ginagawa niyo. Isusumbong ko kayo sa pulis. Sigaw ni Clarice sa kabilang linya. Mahinahon ngunit matalim ang naging sagot ni Grace. Sige, magsumbong ka, Clarice. Mas mapapabilis ang pagpasok mo sa kulungan kapag nalaman nila ang ginawa mo sa asilo. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya ng pang-aabuso mo. Simulan mo nang mag-impake dahil ang susunod nating pagkikita ay sa loob na ng korte. Ibinaba ni Grace ang telepono. Iniwan si Clarice na nanginginig sa takot at galit habang sa mansyon dahan-dahang ipinikit ni Nanay Carmen ang kanyang mga mata. Hindi alam na ang bukas ay magdadala ng isang panibagong bagyo na susubok
sa kanyang natitirang tatag. Ang hapagkainan sa loob ng mansyon ay punong-puno ng mga pagkaing tila mga obra maestra sa ganda at bango. Mayroong malalaking hipon sa riwang isda at mga putahing tanging sa mga mamahaling okasyon lamang nakikita ni Nanay Carmen. Ang liwanag mula sa kristal na chandelier sa itaas ay nagbibigay ng kislap sa mga porselanang plato at pilak na kubyertos. Sa bawat subo na inaalok ni Maya Joy at Grace sa kanilang ina, tila may kasamang panalangin ng pagbawi sa mga taon ng pagkakalayo. Ngunit sa kabila ng tamis ng pagkain, ang lalamunan ni Carmen ay tila nanunuyo at ang bawat lunok niya ay may kasamang bigat. Habang nakatitig sa isang simpleng nilagang itlog na maingat na binalatan ni Joy para sa kanya, biglang lumabo ang paningin ni Carmen dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Naglakbay ang kanyang diwa sa isang maulan at madilim na gabi. 10 taon na ang nakalilipas sa loob ng kanilang maliit at tumutulong bahay sa tabi ng tindahan. Isang pirasong itlog lamang ang natitira sa kanilang lalagyan noon. Kahit kumakalam ang sarili niyang sikmura, maingat niyang inihalo ang itlog sa mainit na kanin at ibinigay ang lahat kay Clarice. "Kain ka na, anak." Busog na si nanay. Ang nakangiti niyang pagsisinungaling noon habang hinihimas ang buhok ng anak na ruot. Inakala niya na ang bawat sakripisyong yon ay itatala ng tadhana sa puso ni Clarice, ngunit ang katotohanang kasalukuyan niyang kinakaharap ay tila isang malupit na biro. Ibinaba ni Joy ang kanyang kubyertos at kinuha ang isang tablet mula sa kanyang bag. Ang kanyang mukha ay seryoso, bakas ang sakit na kailangan niyang ibahagi. "Nanay, kailangan niyo pong makita ito." Malumanay niyang simula. Ipinakita ni Joy ang mga screenshot ng mga mensaheng ipinadala ni Clarice sa kanila sa loob ng maraming taon. Sa mga mensaheng iyon, pinalabas ni Clarice na galit si Carmen sa 3 ampon na ayaw na silang kausapin ng ina dahil pabigat lamang sila sa buhay nito. "Sabi niya sa amin, nanay, masaya na raw kayo na wala kami. Sabi niya pinunit niyo raw ang mga sulat namin dahil hindi niyo na kami kinikilalang anak." Ang nanginginig na boses ni Joy, ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong mundo ni Carmen. Ang pagtatraidor ni Clarice ay hindi lamang pala sa material na bagay, kundi pati na rin sa pinakamahalagang ugnayan ng kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Pakiramdam ni Carmen ay gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang anak na itinuring niyang buhay ay siya palang unti-unting pumuputol sa kanyang hininga. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at ang kanyang pagtangis ay naging isang tahimik na paghikbi na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang gutom o lamig na naranasan niya sa asilo. Napagtanto niya na ang laso ng utang na loob na pilit niyang pinanghahawakan ay isang patibong na ginamit ni Clarice upang tuluyan siyang alipinin at paglaruan. Sa gitna ng kanyang matinding pighati, dahan-dahang lumuhod si Grace sa harap ni Carmen. Kumuha siya ng isang palanggana na may maligamgam na tubig at mga talulot ng bulaklak. Walang kaimik-imik, sinimulang hubarin ni Grace ang mga lumang tsinelas ng ina at marahang inilubog ang mga paa nito sa tubig. Gamit ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpirma ng mga $1,000,000 na kontrata, maingat at mapitagan niyang hinugasan ang bawat bahagi ng paa ni Carmen. Ang bawat haplos ni Grace ay tila isang ritual ng pagpapadalisay, binubura ang pakiramdam ni Carmen na siya ay marumi o walang halaga. "Nanay, kayo ang aming reyna. Kahit kailan hindi kayo naging marumi sa aming paningin." Ang mga paang ito ang naglakad sa putikan para lamang mabigyan kami ng kinabukasan. Ngayon, hayaan niyo kaming dalhin kayo sa rurok ng ginhawa. Ang madamdaming pahayag ni Grace habang hinahalikan ang mga paa ng ina. Ang sandaling iyon ng banal na pagmamahal ay biglang nabasag nang marinig ang isang marahas
na pagkalampag sa malaking gate ng mansyon sa labas. Ang tunog ng mga bakal na nagbabanggaan at ang malakas na sigaw ng isang pamilyar na boses ay binalot ang buong paligid. Ang malakas at mapanghamong sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa labas, nagbibigay ng isang mapanganib na babala. Sa monitor ng security camera, nakita nila si Marco at Clarice na may kasamang dalawang alagad ng batas. Namumula ang mukha sa galit at may hawak na mga dokumento. Ilabas niyo ang nanay ko. Mga kidnapper kayo, isusumbong ko kayo sa batas. Ang nagpupuyos na sigaw ni Clarice narinig hanggang sa loob ng dining hall. Ang panginginig ni Carmen ay muling bumalik ang takot, ay muling gumapang sa kanyang mga ugat habang nakatitig siya sa pinto. Hindi alam kung ang katarungang kakamtan niya ay muli na namang mababahiran ng kasinungalingan ng sarili niyang dugo. Ang bawat hakbang ng matitulis na sapatos ni Clarice sa malinis na marmol ng sala ay tila mga tunog ng paparating na panganib. Pumasok siya sa loob ng mansyon na punong-puno ng pagmamataas ang kanyang mukha ay nakasuot ng maskara ng isang nag-aalalang anak para sa mga pulis na kasunod niya. Officer, tignan niyo ang ginawa nila. Kinuha nila ang nanay ko sa asilo nang walang pahintulot. My poor mother is old and sick, and these people are taking advantage of her. Ang malakas na pahayag ni Clarice habang pilit na pinatunog na tila maiiyak ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa paligid ng marangyang sala, hindi maitago ang inggit na gumagapang sa kanyang dibdib sa bawat mamahaling gamit na kanyang nakikita. Sa isang sulok si Nanay Carmen ay tila isang maliit at sugatang ibon na sinusubukang magtago sa gitna ng bagyo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot habang mahigpit siyang nakakapit sa laylayan ng puting coat ni Maya. Ang bawat sigaw ni Clarice ay nagpapabalik sa kanya sa madilim na gabi, kung kailan siya itinapon sa ulan, at ang takot na muling makuha ng kanyang sariling anak ay sapat na upang mawalan siya ng hininga. Huwag niyo po akong ibibigay sa kanya. Ang pabulong na pagsusumamo ni Carmen ng kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig ng kanyang mga labi. Ramdam ni Maya ang bigat ng kapit ng ina, isang pagpapakita ng matinding pagtitiwala at takot na nagpabaga sa galit sa puso ng doktor. Dahan-dahang humakbang si Attorney Joy. Sa gitna ng sala ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang sigaw. Wala siyang kahit anong bakas ng kaba sa kanyang mukha. Sa halip ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig sa mga pulis bago bumaling kay Clarice. You're talking about law and rights. Clarice, let's talk about the law then. Ang seryosong simula ni Joy habang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang table. Inilatag niya ang mga dokumento sa harap ng mga opisyal, ang mga medical records mula sa asilo na nagpapatunay ng matinding kapabayaan at malnutrisyon ni Carmen at ang mga bank statements na nagpapakita ng sistematikong pagnanakaw ni Clarice sa pera ng ina. Officer, ang babaeng ito ang nagtapon sa sarili niyang ina sa isang ilegal at mapanganib na pasilidad. Ang tawag doon ay abandonment and elder abuse. Plus, we have proof of fraud. Sino ngayon ang dapat na arestuhin? Ang mapagmataas na mukha ni Clarice ay biglang namutla ang kanyang mga labi, ay nanginginig sa tangkang pagsagot, ngunit walang salitang lumalabas. Ang mga pulis matapos makita ang bigat ng mga ebidensya at ang seryosong banta sa batas ni Joy ay dahan-dahang umatras at nagkatinginan. Ang kanilang mga kamay na kanina ay nasa kanilang mga armas ay dahan-dahang ibinaba, isang senyales na hindi na sila magiging bahagi ng dula ni Clarice. Nang makita ito ni Clarice, mabilis siyang lumapit kay Carmen at sinubukang hawakan ang braso ng matanda. Nay, naniniwala ka ba sa kanila? I'm your only real daughter. Niloloko ka lang nila para makuha ang property natin. Halika, nauwi na tayo. Ang desperadong sigaw ni Clarice ang kanyang boses
ay puno na ng gaslighting at manipulasyon. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi yumuko si Nanay Carmen. Ang panginginig ng kanyang kamay na nakakapit kay Maya ay dahan-dahang tumigil. Inalis niya ang kanyang pagkakakapit at tumayo ng tuwid sa harap ng kanyang anak na root. Ang kanyang mga mata, kahit malabo, ay nakatitig ng diretso sa nanlilisik na mga mata ni Clarice. Hindi mo ako kailanman tinuring na ina, Clarice. Para sa iyo ako ay isang basahan na ginamit mo hanggang sa mawalang halaga. Ang mahinahon, ngunit matatag na simula ni Carmen. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng 30 taon ng pagtitiis. Ang tatlong babaeng ito na tinatawag mong walang kwenta sila, ang nagbigay sa akin ng dignidad na tinapaktapakan mo. Kaya sa harap ng mga taong ito at sa harap ng Diyos, wala na akong anak na nagngangalang Clarice. Hindi kita kilala. Ang katahimikan sa mansyon ay naging kasing lamig ng yelo. Si Clarice ay nakatayo doon, tila isang rebulto ng kahihiyan, habang ang kanyang sariling ina ay tinalikuran siya ng tuluyan. Ang pagkatalo ay hindi lamang legal, kundi isang sukdulang pagkaputol ng ugnayan ng dugo na inakala niyang magagamit niya habang buhay. Sa kabilang dako, si Marco ay biglang napahawak sa kanyang ulo habang nakatingin sa kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok na nagpabago sa lahat, isang babala na hindi na lamang pera ang mawawala sa kanila, kundi pati ang kanilang kalayaan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatitig kay Clarice na tila may isang lihim na katotohanan ang kasalukuyan nang sumasabog sa kanilang harapan na hindi pa alam ng lahat. Sa tapat ng lumang sari-sari store na ngayon ay tila isang nakalimutang alaala. Sa gitna ng dumi at alikabok, nakatayo si Clarice. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas habang kausap ang isang mayamang negosyante. "This old store has sentimental value, sir. But for the right price, I'm willing to let go. After all, what's an old dusty store to me?" Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak sa bawat pait na alaala na iniwan ng kanyang ama at ang bawat patak ng pawis ng kanyang ina. Gusto niyang burahin ang lahat, ang bawat bakas ng kahirapan na minsan niyang pinagmulan upang tuluyan na siyang maging bahagi ng mundo ng karangyaan na kanyang pinapangarap. Ngunit ang mga plano ni Clarice ay hindi man lang nakarating sa kaalaman ni Grace. Sa loob ng kanyang malawak at modernong opisina, si Grace ay nakaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa computer screen. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard, nagbibigay ng serye ng mga utos na tila hindi gaanong mahalaga sa mga nakapaligid sa kanya. Ngunit sa mundo ng negosyo, ang bawat utos ni Grace ay isang malakas na tunog na kayang tibagin ang malalaking kumpanya. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Gamit ang kanyang impluwensya, unti-unti niyang pinipisil ang mga kumpanyang may kaugnayan sa negosyanteng gustong bumili ng sari-sari store. Ang kanyang layunin ay simple, hindi niya hahayaan na maibenta ang pinakahuling simbolo ng pagmamahal ng kanyang ina at ang alaala ng kanyang ama sa isang taong walang pagpapahalaga. Sa mismong oras ng bilihan ng hangin ay puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Nakatayo si Clarice sa harap ng mayamang buyer, ang kanyang ngiti ay pilit habang naghihintay sa pirma ng kontrata. Ngunit bago pa man maisulat ang pangalan ng buyer, isang malakas na tunog ng pagdating ng sasakyan ang biglang pumukaw sa lahat. Ang isang itim na SUV ay huminto sa tapat ng sari-sari store at mula dito ay bumaba si Grace. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang lumang sobre. Ang ngiti ni Clarice ay unti-unting nawala, napalitan ng pagtataka at takot. "What are you doing here, Grace?" Walang pakialamanan ang nanginginig na pahayag ni Clarice, ngunit ang kanyang boses ay tila isang bulong lamang sa harap ng presensya ni Grace. Walang imik na lumapit si Grace
Sa harap ng negosyante, maingat niyang inilabas mula sa sobre ang isang lumang titulo ng lupa na may pangalan ni Nanay Carmen. Ang dokumentong ito ay lihim na nailipat ni Carmen kay Grace bago pa man siya nalinlang ni Clarice, isang pagkilos ng pagtitiwala na nagpapabago sa lahat ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Pasensya na po, sir. Ngunit ang lupang ito ay hindi po ibebenta. Ang kalmadong pahayag ni Grace. Ang negosyante na tila nagulat sa pangyayari ay mabilis na bumaling kay Clarice. So you're telling me you were trying to sell a property that's not even yours. This is fraud. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sa isang iglap iniwan niya si Clarice na nakatayo doon nag-iisa at balot ng kahihiyan sa gitna ng kanyang sariling kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, tumalikod si Clarice at naglakad palayo. Sa sari-sari store ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng galit. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, dahan-dahang lumapit si Grace sa isang maliit na tindahan sa tapat ng sari-sari store. Bumili siya ng isang pirasong pisong kendi inaalala ang mga panahong ito. Ang naging pantawid gutom nilang magkakapatid kapag walang-wala. Sa bawat pagtikim niya sa tamis ng candy, tila bumalik ang kanyang alaala sa mga panahong ang bawat barya ni Nanay Carmen ay ginagamit upang bilhin ang maliliit na bagay na nagbibigay ng kaligayahan sa kanilang mga puso. Pag-uwi ni Clarice sa kanyang bahay na ngayon ay tila isang malaking kulungan ng kawalan ng pag-asa. Natuklasan niyang nagkalat ang mga gamit sa sahig. Ang kanyang mamahaling makeup at mga alahas ay tila nawala na. Ang pinto ng kanyang vault ay bukas at walang laman. Isang galit na tanong ang gumapang sa kanyang dibdib. Marco, where are you? Ang tanging sagot na kanyang narinig ay ang tunog ng tahimik na hangin na dumadaan sa walang lamang vault. Nakita niya ang isang maliit na sulat na nakadikit sa salamin ng kanyang dressing table. Sorry, Clarice. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Hindi ako magpapakulong para sa mga kasinungalingan mo. Ang kanyang asawa, ang taong minsan niyang pinagkatiwalaan, ay tuluyan na rin siyang iniwan. Ang kanyang mundo ay gumuho ng tuluyan iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang sariling kasakiman, balot ng pait at pagsisisi. Ang mga sugat sa balat ni Nanay Carmen ay dahan-dahan nang naghihilom sa ilalim ng maingat na pangangalaga ni Dr. Maya, ngunit ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay tila mas malalim at mas mahirap abutin. Sa loob ng marangyang silid, habang ang sikat ng araw ay marahang sumasalamin sa makinis na sahig, nakaupo ang matanda sa harap ng malaking salamin. Hinahaplos niya ang kanyang sariling mukha. Tila sinusubukang kilalanin ang babaeng nakatingin sa kanya, isang babaeng hindi na kailangang magbilang ng barya para sa susunod na kakainin, ngunit ang mga mata ay bakas pa rin ng matinding hapis. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay isang kabanata ng pagtitiis, at sa bawat pagpikit niya, muling bumabalik ang mukha ni Clarice na puno ng puot at paghamak. Dahan-dahang pumasok si Maya, sa silid bitbit ang mga gamot at isang baso ng gatas. Nakita niya ang pananahimik ng ina, isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw ng sakit. Maingat siyang lumapit at inilapag ang mga gamit sa maliit na mesa. Nanay, kailangan na po nating linisin ang mga mata niyo para sa darating na operasyon. Kaunti na lang po muli niyo nang makikita ang ganda ng mundo ng malinaw. Malambing na wika ni Maya habang inihahanda ang malinis na bulak. Hinawakan ni Carmen ang kamay ng anak-anakan habang bahagyang nanginginig ang kanyang boses, puno ng pangamba at pagdududa. Maya anak, sapat na kaya na makita ko sila? Paano kung pawang tampo at hinanakit lang ang mabasa ko sa mga mata ng mga kapatid ninyo? Hindi ko alam kung kakayanin ko pang harapin na mismong sarili kong anak ang ayaw na akong manatili sa buhay nila. Binalot ng mabigat na damdamin ang sandaling iyon. Hindi inalis ni Maya ang pagkakahawak sa kamay ni Carmen, sa halip mas lalo pa niya itong hinigpitan bilang pagdamay at suporta. Ang init ng palad ni Maya ay tila isang gamot na dahan-dahang tumatagos sa nanlalamig na puso ng ina.
Nanay, ang operasyong ito ay hindi para makita niyo si Clarice. Ito ay para makita niyo kung gaano kami kasayang kasama kayo. Para makita niyo ang bunga ng lahat ng paghihirap niyo sa aming tatlo, ang madamdaming sagot ni Maya. Sa bawat dampi ng basang bulak sa paligid ng mga mata ni Carmen, tila unti-unting binubura ni Maya ang malabong anino ng nakaraan. Ito ay isang proseso ng paghilom na hindi lamang para sa paningin, kundi para sa mismong pagkatao ni Carmen na matagal nang nabulag ng maling akala tungkol sa pagmamahal. Habang nagaganap ang payapang sandaling ito sa mansyon, si Clarice naman ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang malupit na katahimikan sa loob ng kanyang madilim na bahay. Ang bawat sulok na dati ay punong-puno ng kanyang mga gamit ay wala na ngayong laman. Ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang sa bakanteng sahig ay tila isang sumpa na bumabalik sa kanya. Walang kuryente, walang tubig, at higit sa lahat, walang taong handang tumulong sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan, ngunit bawat tawag niya ay nauuwi lamang sa isang mekanikal na boses na nagsasabing hindi na aktibo ang numero o sadyang hindi siya sinasagot. Ang pag-abandona sa kanya ni Marco ay ang huling pako sa krus ng kanyang kapalaran. Dito niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pag-iisa, ang pakiramdam na minsan niyang ipinalasap sa kanyang ina nang walang alinlangan. Nang sumapit ang hapon, nagtipon-tipon ang tatlong magkakapatid sa hardin kasama si Carmen. Si Attorney Joy ay may dalang mga balita tungkol sa sari-sari store. Nanay, maayos na po ang lahat ng papeles. Ang tindahan niyo ay mananatiling sa inyo at kami na ang bahalang magpaayos nito para maging isang munting hardin ng mga alaala. Ulat ni Joy habang ipinapakita ang mga larawan ng ginagawang rehabilitasyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Carmen, isang ngiting tila isang munting kandila sa gitna ng dilim. Gayunpaman, sa likod ng kagalakang iyon, may isang katanungang hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Alam ni Carmen na ang legal na tagumpay ay hindi sapat upang mapawi ang kirot ng pagiging isang inang itinakwil. Bago matapos ang araw, isang hindi inaasahang kaganapan ang muling gumising sa damdamin ng lahat. Habang nagliligpit ng mga gamot si Maya, may isang lumang sobre na nalaglag mula sa ilalim ng unan ni Carmen. Kinuha ito ni Joy at dahan-dahang binuksan. Sa loob ay may isang sulat na tila matagal nang itinago. Kupas na ang papel at may mga mantsa ng tuyong luha. Habang binabasa ni Joy ang nilalaman ng sulat sa harap ng kanyang ina at mga kapatid, ang bawat salita ay tila isang tinig mula sa nakaraan, isang lihim na itinatago ni Carmen tungkol sa tunay na pinagmulan ni Clarice at ang pangakong binitiwan niya sa ama nito bago ito pumanaw. Ang katotohanang nakasulat sa papel na yon ay sapat na upang baguhin ang lahat, isang sikretong maaaring maging tulay para sa pagpapatawad o maging mitya ng isang mas matinding pagkakaalit. Ang katahimikan sa hardin ay muling naging mabigat habang si Carmen ay nakayuko, hindi magawang tumingin sa kanyang mga anak, takot sa magiging hatol nila sa isang katotohanang matagal niyang ipinagkait. Ang bawat salitang nakasulat sa kupas na papel ay tila mga mitya ng apoy na dahan-dahang tumutupok sa katahimikan ng hardin. Matapos basahin ni Joy ang huling pangungusap, ang hangin sa paligid ay naging kasing bigat ng bakal. Ang kislap ng papalubog na araw ay tumatama sa mga luhang hindi na mapigilan ni Nanay Carmen habang ang kanyang mga kamay ay pilit na pinipisil ang laylayan ng kanyang duster. Ang lihim na 30 taon niyang itinatago sa kaibuturan ng kanyang puso, isang sumpa at pangako na dinala niya ng mag-isa, ay nakahantad na sa harap ng 3 niyang anak. Ang katotohanang si Clarice, ang batang inuna niya, sa lahat ang batang pinag-alayan niya ng bawat butil ng kanin at bawat patak ng kanyang pawis dahil sa paniniwalang siya ang tunay na anak, ay hindi rin pala nagmula sa kanyang sinapupunan. Isang malalim at nanginginig na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Carmen bago siya nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses
ay tila isang marahang bulong ng hanging dumadaan sa mga tuyong dahon. Ipinangako ko sa namayapa niyong ama na hinding-hindi malalaman ni Clarice ang totoo. Siya ang naging bunga ng isang pagkakamali ng inyong ama sa ibang babae bago siya pumanaw, ngunit kinuha ko siya at itinuring na akin. Akala ko, kapag ibinigay ko sa kanya ang lahat ng pagmamahal na parang sa sarili kong dugo, hindi siya lalaking may galit sa mundo. Akala ko ang pagiging tunay na ina ko sa kanya ang magliligtas sa kanya mula sa pait ng kanyang pinagmulan. Ang bawat salita ni Carmen ay may dalang hapdi ng isang inang nagbigay ng lahat, ngunit tila kulang pa rin para sa isang pusong sadyang sarado. Napatitig sina Maya Joy at Grace sa isa't isa, ang kanilang mga puso ay nagdurugo para sa inang kasalukuyang nakayuko sa harap nila. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana, si Clarice, na laging nampupula sa kanila bilang ampon at walang kwenta, ay siya palang mas walang karapatan sa lupang kanyang inaangkin. Nanay, all this time you suffered in silence para lang protektahan ang ego niya. You let her treat us like trash just because you felt indebted to a promise. Ang nanginginig na tanong ni Grace, ang kanyang boses ay puno ng halo-halong galit para kay Clarice at matinding awa para sa ina. Hindi makapaniwala ang mga anak-anakan na ang kabutihan ng puso ni Carmen ay umabot sa puntong hinayaan niyang sirain siya ng batang hindi naman niya kadugo para lamang sa dangal ng kanyang yumaong asawa. Dahan-dahang lumapit si Joy at lumuhod sa harap ni Carmen, kinuha ang mga kamay ng ina at hinalikan ito ng buong giliw. Nanay, listen to me. Blood doesn't make a mother, and it certainly doesn't give Clarice the right to destroy you. All these years, you proved that you are more of a mother to her than anyone could ever be. Pero ang pag-ibig, nanay, ay hindi dapat maging dahilan para maging biktima ka ng sarili mong anak. Ang matalinong paalala ni Joy, ang sandaling iyon ng pag-amin ay tila isang proseso ng pagbabaklas sa mga tanikalang matagal nang nakagapos sa kaluluwa ni Carmen. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang gaan ng paghinga ang paglaya mula sa isang kasinungalingang naging kulungan niya ng 3 dekada. Habang nagaganap ang madamdaming pagtatagpong ito, sa mansyon si Clarice naman ay kasalukuyang nakaupo sa madilim na sulok ng kanyang bakanteng sala. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang pagtulo ng tubig mula sa sirang gripo sa kusina. Bawat patak ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras ng kalayaan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa gutom at puyat, habang ang kanyang isipan ay pilit na bumubuo ng mga plano kung paano muling makakabangon. Hindi niya alam na ang sandatang laging niyang ginagamit, ang pagiging tunay na anak, ay isang ilusyon na lamang na malapit nang sumabog sa kanyang harapan. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unti nang tinatangay ng ngalon ng katotohanan. Bago matapos ang gabi, isang desisyon ang nabuo sa loob ng mansyon. Alam ni na Joy na kailangang malaman ni Clarice ang katotohanan, hindi para saktan siya, kundi para tuluyan ng maputol ang kapangyarihang ginagamit niya laban sa kanilang ina. Nanay, it's time for her to know. Hindi para ipamukha sa kanya ang lahat, kundi para matapos na ang manipulation na ito. Ang seryosong mungkahi ni Joy. Tumango si Carmen, ang kanyang mukha ay bakas ng isang matibay na paninindigan na ngayon lamang nakita ng kanyang mga anak. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang hindi inaasahang balita ang dumating mula sa kanilang security team. Si Clarice ay nakitang naglalakad sa labas ng mansyon, marumi, desperada at tila nawawala sa sarili. Ngunit may hawak na isang bagay na maaaring maging huling alas niya o ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagkasira. Ano ang kayang gawin ng isang taong nawalan na ng lahat? Kapag nalaman niyang ang tanging bagay na pinanghahawakan niya ay isa rin palang malaking kasinungalingan. Ang bawat galaw ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang nag-uunahang pumatak sa salamin, sumasalamin sa gulo
at pighating kasalukuyang namamayani sa labas ng gate ng mansyon. Sa loob ng silid-bantayan nakatitig si Nanay Carmen sa monitor ng security camera. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng bulag, na pagsamba sa kanyang kaisa-isang anak, naruot ay bakas ngayon ng isang malalim na pait at pagod. Nakikita niya si Clarice, ang babaeng dati ay balot ng ginto, at kayabangan na ngayon ay basang-basa gusot ang damit, at tila isang ligaw na kaluluwang naghahanap ng masisilungan. Ang bawat marahas na paghampas ni Clarice sa bakal na gate ay hindi nagdudulot ng ingay sa loob ng silid, ngunit bawat paggalaw nito ay tila isang dagok sa natitirang piraso ng puso ni Carmen. Dahan-dahang lumapit si Grace at Joy sa likuran ng kanilang ina. Hinawakan ni Grace ang balikat ni Carmen, ramdam ang panginginig ng matanda, na hindi na dahil sa takot kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Nanay, huwag niyo na po siyang tignan. Hayaan niyo ang security ang magpaalis sa kanya. Hindi niyo na obligasyon ang iligtas siya mula sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang mahinahon ngunit matatag na wika ni Grace. Alam ni Grace na ang pag-ibig ng isang ina ay tila isang malalim na balon, ngunit alam din niya na kailangan ng lagyan ng takip ang balong iyon bago pa man ito tuluyang malunod sa lason ng manipulasyon ni Clarice. Sa kabilang panig ng mansyon, sa loob ng isang silid na kasing puti ng mga ulap, inihahanda ni Dr. Maya ang lahat para sa gagawing pagsusuri sa mga mata ni Carmen. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa banayad na bango ng lavender na nagbibigay ng kalmado sa paligid. Nang pumasok si Carmen kasama ang dalawa pa niyang anak, agad siyang inalalayan ni Maya sa isang komportableng upuan. Naibukas na po ang operasyon niyo. Pagkatapos nito, ang dating malabo at madilim na mundo ay magiging maliwanag na muli. Hindi niyo na kailangang mangapa sa dilim. Ang nakangiting pangako ni Maya habang dahan-dahang itinititig ang maliit na ilaw sa mga mata ng ina. Hinawakan ni Carmen ang kamay ni Maya, ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa nagbabadyang iyak. Salamat, anak. Siguro nga kailangan kong makakita ng malinaw, hindi lang para sa mga mata ko, kundi para rin sa puso ko. Para makita ko kung sino talaga ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ang sandaling iyon ng paghilom ay tila isang banal na sandali para sa kanilang apat. Ang kislap sa mga mata ni na Joy, Grace at Maya ay hindi nanggaling sa kayamanan o tagumpay, kundi sa katotohanang sa wakas ay nababawi na nila ang panahong ninakaw sa kanila. Ito ang kilig ng isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng mga sakripisyo at wagas na pagtanggap. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang nayanig nang tumunog ang intercom sa loob ng silid. Ang boses ni Clarice ay pumailan lang, hindi na ito ang boses ng isang nagmamakaawang anak, kundi ang boses ng isang taong wala nang balak itago ang kanyang tunay na kulay. Nanay, alam kong naririnig mo ako. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? May hawak akong dokumento. Isang lihim na hindi alam ng tatlong basurang yan. Kapag hindi mo binuksan ang gate na ito, ipagsisigawan ko sa buong mundo ang tunay mong pagkatao. Ang panginginig ni Carmen ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor. Nakita niya ang isang maliit at lumang locket na itataas ni Clarice sa tapat ng kamera. Isang locket na pagmamay-ari ng kanyang yumaong asawa. Ang bawat pintig ng puso ni Carmen ay tila isang marahas na tambol sa kanyang dibdib. Ano ang alam ni Clarice? Ano ang huling alas na hawak nito na kayang sirain ang kapayapaang kasalukuyan nilang tinatamasa? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang bundok. Alam ni na Joy na ito na ang huling pagtatangka ni Clarice na manggulo, ngunit ang takot sa mukha ng kanilang ina ay nagpapahiwatig na ang lihim na tinutukoy ni Clarice ay maaaring magdala ng isang bagyo na hindi nila inaasahan. Sa labas ng gate, si Clarice ay tumatawa nang mapait sa gitna ng ulan ang kanyang mukha.
ay tila isang demonyong nagwagi sa isang laro. Alam niyang ito na ang kanyang huling baraha. Ang tanong ay kung handa ba si Nanay Carmen na harapin ang huling katotohanan na maaaring magwasak sa imahe ng kanyang yumaong asawa o mas pipiliin niyang manatiling tahimik at hayaan ang mga anak-anakan niya na mamuhay sa isang kasinungalingan. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging mas mabilis kasabay ng pagbilis ng kaba sa dibdib ng lahat. Ang gabi ay malayo pa bago matapos at ang tunay na labanan sa pagitan ng dugo at pag-ibig ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula. Ang bawat pintig ng puso ni Nanay Carmen ay tila isang mabigat na yabag sa loob ng isang masukal at madilim na eskinita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa monitor ng security camera kung saan aninag ang gintong locket na lumana at may mga gasgas ng panahon. Ito ang paboritong alahas ng kanyang yumaong asawa, si Mang Tino. Ang tanging bagay na itinuring niyang banal sa loob ng mahabang panahon, ang makita itong hawak ni Clarice sa gitna ng ulan ginagamit bilang panakot at sandata, ay tila isang marahas na paglapastangan sa kanyang mga alaala. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikubli hanggang sa maramdaman niya ang mainit at malambot na palad ni Joy na pumatong sa kanyang balikat, nagbibigay ng isang tahimik na suporta na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nanay, huwag po kayong matakot sa mga banta niya. Alam natin ang katotohanan at walang kahit anong piraso ng bakal ang makakasira sa kung ano ang binuo niyo para sa amin. Ang mahinahong bulong ni Joy. Sa kabila ng matikas na tindig ng kanyang anak-anakan, baka sa boses nito, ang matinding determinasyon na tapusin na ang lahat ng manipulasyon ni Clarice. Ngunit sa kaibuturan ng isipan ni Carmen, may isang tinig na nagtatanong, ano nga ba ang nilalaman ng locket na yon na matagal nang nawawala? Naalala niya ang gabi bago pumanaw si Tino ang mga huling salita nito, na tila isang bituin sa madilim na langit puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ang takot ni Carmen ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa imahe ng asawang minahal niya ng buong puso na baka madungisan ng huling alas ni Clarice. Sa labas ng gate, ang boses ni Clarice ay tila isang marahas na hangin na humahampas sa mga bakal. Buksan niyo ito. Nay, alam mo ba na ang paborito mong asawa ay may itinatagong utang na hindi mo kailanman nabayaran? Ang mansyong ito ang yaman ng mga basurang yan. Lahat iyan ay bunga ng pagnanakaw ng tatay sa pamilya ng nanay ko. Ipalalathala ko ito sa lahat kung hindi niyo ako hahayaang pumasok. Ang mga salitang ito ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin, pilit na dinudumihan ang kapayapaan ng mansyon. Ang bawat sigaw ni Clarice ay may kasamang desperasyon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang maruming mukha. Wala na siyang pakialam sa hiya o sa batas. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makuha ang atensyon at saktan ang inang itinapon niya. Sa loob ng silid, dahan-dahang tumayo si Carmen mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tindig ay tila isang matandang puno na kahit maraming beses nang hinampas ng bagyo, ay nananatiling nakabaon ang mga ugat sa lupa. Buksan niyo ang intercom, ang matatag niyang utos kay Grace. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng kanyang mga anak, sinunod nila ang hiling ng ina. Huminga ng malalim si Carmen, ang kanyang boses ay tila isang malalim na ilog na dumadaloy ng tahimik ngunit may dalang bigat. Clarice, hindi ko na kailangang tignan ang locket na yan para malaman ang totoo. Kung ano man ang utang na sinasabi mo, matagal ko na yung binayaran ng bawat patak ng dugo at pawis ko sa sari-sari store. Ang yaman ni na Joy, Maya at Grace ay hindi galing sa kung sino mang lalaki, kundi galing sa kanilang sariling talino at pagsisikap. Ang tanging ninakaw sa kwentong ito, Clarice, ay ang pagkakataon mong maging isang mabuting tao. Ang katahimikan sa labas ay naging kasing lamig ng yelo. Ang mga salita ni Carmen ay tila isang invisible na pader na humarang sa bawat banta ni Clarice. Sa monitor, nakitang napayuko ang dalaga,
Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagguho ng kanyang huling pag-asa. Walang ano-ano ay dumating ang isang patrol car ng pulis na tinawagan ni Joy kanina pa. Ang asul at pulang liwanag na naglalaro sa basang kalsada ay tila isang huling hatol para kay Clarice. Marahang inalalayan ng mga pulis ang dalaga na wala ng lakas na lumaban pa patungo sa sasakyan. Ang kaganapang ito ay tila isang formal na pagtatapos sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ibinalik ni Maya ang kanyang atensyon sa ina. Inalalayan niya itong maupo muli sa silya para sa huling paghahanda sa operasyon. Nanay, tapos na po ang bagyo sa labas. Ngayon, pagtuunan naman po natin ng pansin ang paghilom ng inyong mga mata. Malambing na wika ni Maya habang dahan-dahang pinapatakan ng gamot ang mga mata ni Carmen. Ang bawat patak ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng kulay. Habang nakapikit ang ina, ramdam niya ang presensya ng kanyang 3 anak na nakapaligid sa kanya, isang kumpol ng pagmamahal na higit pa sa anumang kayamanan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang mapait na tanong na muling bumisita sa isipan ni Carmen. Nasaan na kaya ang locket na yon? At bakit sa huling sandali, bago pumasok sa sasakyan ng pulis, ay tila may inihulog si Clarice sa putikan na may kasamang isang misteryosong ngingiti na tila nagsasabing hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang bawat bakas ng putik sa labas ng gate ay dahan-dahan nang natutuyo sa ilalim ng sikat ng umaga. Ngunit ang mga alaala ng nagdaang gabi ay tila sariwa pa rin sa isipan ni Grace. Habang ang mga tauhan ng security ay naglilinis ng paligid, yumuko ang isa sa kanila upang pulutin ang isang maliit na bagay na bahagyang nakabaon sa basang lupa. Ito ang gintong locket na itinapon ni Clarice bago siya isakay sa patrol car. Nang iabot ito kay Grace, naramdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang palad, isang lamig na tila nagdadala ng lahat ng pait at lihim ng kanilang pamilya. Hindi niya ito agad binuksan. Sa halip, tinitigan niya muna ang bintana ng silid ni Nanay Carmen kung saan ang kanyang ina ay kasalukuyang inihahanda para sa pinakahihintay na operasyon sa mata. Sa loob ng mansyon, ng hangin ay balot ng isang payapa, ngunit kabado na pakiramdam. Si Dr. Maya ay abala sa pagsusuri ng mga huling vital signs ni Carmen, habang si Joy ay nakaupo sa tabi ng ina, marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang bawat kilos nila ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot silang mabasag ang katahimikang tila isang munting kristal sa gitna ng unos. Nanay, handa na po ang lahat sa ospital. Pagkatapos nito, hindi na po malabo ang paligid. Makikita nyo na ang bawat kulay ng mga bulaklak na itinanim ni Grace para sa inyo. Ang malambing na wika ni Maya. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Carmen, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak ng mahigpit sa kumot. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa takot sa operasyon, kundi sa takot na baka sa muling paglinaw ng kanyang paningin ay makita niya ang mga bagay na mas mabuting manatili na lamang sa dilim. Pumasok si Grace sa silid at dahan-dahang inilapag ang locket sa maliit na mesa sa tabi ni Carmen. Nagkatinginan ang 3 magkakapatid, isang tahimik na usapan ang naganap sa pagitan ng kanilang mga mata. Alam nilang kailangang malaman ni Carmen kung ano ang nasa loob nito bago siya pumasok sa operating room upang tuluyan ng luminaw, hindi lamang ang kanyang paningin, kundi pati ang kanyang kalooban. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, binuksan ni Carmen ang locket. Sa loob nito ay walang ginto o mamahaling bato, kundi isang napakaliit at tila basang papel na may nakasulat na mga salitang halos hindi na mabasa. Ito ay isang maikling liham mula kay Mang Tino, ang kanyang yumaong asawa, na isinulat noong mga huling sandali ng buhay nito. Habang binabasa ni Joy ang nilalaman ng liham para sa kanyang ina, ang bawat salita ay tila isang marahang haplos sa sugatang puso ni Carmen. Isiniwalat ni Tino ang katotohanan
na ang perang ginamit niya noon ay hindi ninakaw, kundi isang pautang mula sa isang kaibigan na pinagbayaran niya ng lihim sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng mabigat na pagtatrabaho sa malayo. Ang lihim na ginamit ni Clarice upang takutin ng ina ay isa palang malaking baluktot na bersyon ng katotohanan. Si Tino ay namatay na walang utang sa sinuman maliban sa utang na loob sa pagmamahal ni Carmen. Ang bawat butilang pawis at luha ni Carmen sa sari-sari store ay naging sapat upang mabura ang lahat ng pait ng nakaraan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Carmen, isang hikbi ng labis na kagaanan at paglaya. Sa kabilang banda, sa loob ng isang madilim at malamig na selda sa presinto, nakaupo si Clarice sa isang sulok. Ang kanyang marangyang bestida ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Wala ang kanyang mga kaibigan, wala ang kanyang asawa, at higit sa lahat, wala ang kapangyarihang inakala niyang taglay niya habang buhay. Sa bawat tunog ng bakal na pintong nagsasara sa malayo, tila nararamdaman niya ang unti-unting paglalaho ng kanyang sarili. Dito niya naramdaman ang tunay na lamig ng mundong siya mismo ang lumikha. Ang kanyang mapait na ngiti sa gate ay napalitan ng isang tulalang tingin sa sementadong pader na pagtanto na ang tanging bagay na tunay niyang pag-aari ay ang kanyang sariling kalungkutan. Nang ilabas na si Nanay Carmen mula sa mansyon, patungo sa ospital, ang tatlong anak-anakan ay nakapaligid sa kanya, hawak ang kanyang mga kamay nang may sukdulang pagmamahal. Ang kilig ng sandaling ito ay hindi nanggaling sa anumang material na bagay, kundi sa katotohanang sa wakas ang pamilyang ito ay ganap ng buo at malaya mula sa mga anino ng nakaraan. Nanay, paggising niyo kami, ang unang sasalubong sa inyo, ang sabay-sabay na pangako ng tatlo. Habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng ambulansya, isang huling tingin ang ibinigay ni Carmen sa kanyang tahanan, handa ng harapin ang liwanag na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang tanong na lamang na naiwan sa hangin ay kung anong uri ng bukas ang naghihintay sa kanya sa oras na muli niyang idilat ang kanyang mga mata sa isang mundong wala na ang mga tinik ng kasinungalingan. Ang mainit na sikat ng araw ay walang awang humahalik sa balat ni Clarice habang naglalakad siya sa gitna ng mataong kalsada. Ang kanyang dating makinis na muka ay balot na ng alikabok at tuyong luha, habang ang kanyang marangyang bestida ay punong-puno na ng mantsa at punit sa laylayan. Ang bawat hakbang ng kanyang sirang sapatos ay nag-iiwan ng gasgas sa semento, isang mabagal at masakit na paglalakbay patungo sa kawalan. Ang mga taong dati ay yumuyukhod sa kanyang yaman ay mabilis ngayong umiiwas. Ang kanilang mga mata ay puno ng pandidiri sa babaeng tila naging isang anino na lamang ng kanyang dating kayabangan. Wala na ang kislap, wala na ang awtoridad. Ang tanging natira ay ang hiya na tila isang mabigat na kadenang nakagapos sa kanyang leeg. Sa kanyang huling pag-asa, tinunton ni Clarice ang kinalalagyan ni Marco, ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang bisig ng kanyang asawa, kundi ang isang pader ng malamig na pagtanggi. Nakita niya si Marco sa labas ng isang bagong apartment, may kasamang ibang babae na mas bata at tila mas masaya. Marco, parang awa mo na. I have nothing left. Baka pwedeng kahit kaunti lang. Ang pabulong at basag na pagsusumamo ni Clarice. Ang tanging isinukli ni Marco ay isang mapang-uyam na tingin bago nito marahas na idikit ang pinto sa frame nito, isang tunog ng tuluyang pagtatapos ng kanilang ugnayan. Naiwan si Clarice na nakatitig sa nakasarang pinto, ramdam ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang marahang pagbilang sa kanyang huling hininga ng dignidad. Kabaligtaran ng dilim na nararanasan ni Clarice, ang hardin ng mansyon ay punong-puno ng buhay at kulay. Matagumpay ang operasyon sa mata ni Nanay Carmen at ngayon ay malinaw na niyang nakikita ang ganda ng mundong matagal na niyang kinalimutan. Kasama ang kanyang tatlong anak na sina Maya Joy at Grace,
Maingat niyang inaalagaan ang mga halaman. Ang tunog ng malakas na pagtawa ni na Joy at Grace habang nagbibiruan ay tila isang magandang musika na pumapailan lang sa hangin. Sa bawat paghawak ni Carmen sa basang lupa at bawat paghaplos sa mga talulot ng bulaklak, tila may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang muling nabubuhay. Ang kapayapaan sa kanyang mukha ay sapat na upang malaman na ang sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom sa ilalim ng init ng tunay na pagmamahal. Habang nagdidilig ng mga halaman, napatigil si Carmen sa harap ng isang partikular na bulaklak, ang paboritong rosas ni Clarice. Sa halip na bunutin o sirain ito, dahil sa galit dahan-dahang kinuha ni Carmen ang kanyang pandilig at marahang binuhusan ng tubig ang ugat nito. Ang golden moment na ito ay pinanood ni na Maya mula sa malayo. Hindi ito gawa ng kahinaan, kundi ng isang pusong napakayaman sa pag-ibig na kahit ang mga tinik ay hindi kayang pigilan ang kanyang kabutihan. Para kay Carmen, ang pagdidilig sa rosas ay simbolo ng kanyang pagpapatawad sa kanyang sarili at ang pagtanggap na ang bawat nilalang, kahit gaano pa kadilim ang pinagmulan, ay may karapatang mabuhay kahit hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Ngunit ang katahimikan ng hardin ay muling nagkaroon ng bigat nang mapansin ng security guard ang isang taong nakaluhod sa labas ng malaking bakal na gate. Isang babaeng marumi-gusot ang buhok at tila isang pulubi ang pilit na sumisilip sa pagitan ng mga rehas. Nang dahan-dahang lumapit si Carmen, ang kanyang paningin na ngayon ay malinaw na ay agad na kumilala sa anyo ni Clarice. Ang dating mapagmataas na anak ay kasalukuyang nakayuko sa mainit na semento. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pagtangis. Wala na ang boses na sumisigaw ng banta. Wala na ang mga matang nanlilisik sa galit. Ang tanging naroon ay isang kaluluwang durog at humihingi ng limos ng awa. Ang pagtatagpong ito ay tila isang sandali kung saan huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Nanay Carmen ay nakatayo sa loob ng kanyang paraiso, habang si Clarice ay nasa labas ng gate, nakalugmok sa dumi ng kalsada. Ang bawat patak ng luha ni Clarice na bumabagsak sa semento ay tila isang tahimik na pag-amin sa bawat pagkakamaling kanyang ginawa. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang awa, ramdam ni Carmen ang isang matibay na pader sa kanyang puso. Ang katanungang bumabalot sa hangin ay hindi na kung kaya ba niyang magpatawad, kundi kung may puwang pa ba ang isang lason sa loob ng isang harding kasalukuyan pa lamang namumulaklak. Ang titig ni Carmen sa kanyang anak ay puno ng pait pag-unawa at isang mabigat na desisyon na maaaring maging huling hatol sa kanilang relasyon. Ang bawat higbi ni Clarice ay tila isang marahang pagkalampag sa bakal na gate, isang tunog ng desperasyon na pilit na dumudurog sa katahimikan ng mansyon. Sa likod ng mga rehas nakatayo ang tatlong magkakapatid. Inaasahan na nina Maya Joy at Grace ang muling pagbabalik ng lason sa kanilang pintuan. Humakbang pasulong si Joy, ang kanyang tindig ay tila isang matatag na pader na handang harangan ang anumang manipulasyon na ilalabas ni Clarice. Umalis ka na, Clarice. Wala ka nang makukuha dito. Ang bawat luhang inilalabas mo ngayon ay hindi na kayang burahin ang lahat ng pait na idinulot mo kay nanay. Ang malamig at seryosong babala ni Joy. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa dahil alam niya na ang mga luhang ito ay hindi galing sa pagsisisi, kundi sa takot na tuluyang mawalan ng masisilungan. Dahan-dahang lumabas si Nanay Carmen mula sa pinto ng mansyon. Ang kanyang bawat hakbang sa makinis na semento ay may dalang bigat ng 30 taon ng alaala. Ang kanyang paningin ay malinaw na at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang anak na root sa pinakamababang yugto ng buhay nito. Nang makita siya ni Clarice, lalong lumakas ang pag-iyak ng dalaga. Mabilis itong lumuhod sa mainit na kalsada at ipinasok ang kanyang mga kamay sa pagitan ng mga rehas. Nay, parang awa mo, nanay. Patawarin mo ako.
Ako ang tunay mong dugunay. Huwag mo akong itaboy na parang aso. Sila, sila ay mga ampon lang, pero ako galing ako sa'yo. Ang histerikong sigaw ni Clarice, pilit na ginagamit ang huling alas ng pagiging magkadugo. Isang mahaba at masakit na katahimikan ang namayani. Lumapit si Carmen sa gate, ang kanyang muka ay hindi bakas ng galit, kundi ng isang malalim at matandang pagkapagod. Tinitigan niya ang mga mata ni Clarice, ang mga matang minsan niyang hinagkan. Noong sanggol pa ito, ang mga matang naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Clarice, ang dugo ay hindi sapat upang tawaging pamilya ang isang tao. Kung ang pusong dumadaloy dito ay puno ng lason, ang mahinahong simula ni Carmen. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Tila ba ang bawat salita ay galing sa isang kaluluwang nakahanap na ng kapayapaan. Pinatawad na kita sa aking puso dahil ayaw kong mamatay na may dalang bigat. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik kita sa buhay ko. Ang mansyong ito ay para sa katahimikan at ang presensya mo ay isang bagyong hindi ko na kayang harapin. Ang mga salita ni Carmen ay tila isang formal na pagputol sa invisible na tali na nag-uugnay sa kanila. Ang pag-asa sa mukha ni Clarice ay unti-unting napalitan ng isang tululalang tingin. Hindi makapaniwala ang dalaga na ang inang dati ay madaling mauto at laging handang magsakripisyo ay natuto na ring maglagay ng hangganan. Sa huling pagkakataon, kumuha si Carmen ng isang maliit na supot na naglalaman ng mainit na pandesal mula sa dala ng kanyang mga anak. Inabot niya ito sa nanginginig na kamay ni Clarice. "Eto, kumain ka muna. Gaya ng ginagawa ko nung maliit ka pa, hindi kita hahayaang magutom sa harap ko. Pero pagkatapos nito, humanap ka ng sarili mong landas. Huwag mo nang hintayin na muling bumukas ang gate na ito para sa'yo." Marahang isinara ni Carmen ang maliit na bintana ng gate, isang tunog ng pinalidad na tila nagtapos sa isang mahabang kabanata ng kanilang pagdurusa. Habang naglalakad si Clarice, palayo bitbit ang supot ng tinapay at ang kanyang sariling kahihiyan. Dahan-dahang pumasok si Carmen sa loob ng bahay kasama ang kanyang 3 tunay na anak. Ang kilig ng kanilang pagkakaisa ay mas lalong tumibay, isang pakiramdam ng tagumpay na hindi nanggaling sa paghihiganti, kundi sa pagpili sa sariling kaligayahan. Inalalayan siya ni Maya at Grace patungo sa sala kung saan naghihintay ang isang lumang kahon na nakuha mula sa ilalim ng sari-sari store bago ito ayusin. Sa harap ng kanyang 3 anak, dahan-dahang binuksan ni Carmen ang kahon. Ang kaluskos ng mga lumang papel sa loob ay tila mga tinig na bumubulong mula sa nakaraan. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig nang makita ang isang selyadong sobre na may petsang 30 taon na ang nakalilipas. Ito ang lihim na hindi niya kailanman na ibahagi, isang katotohanang itinago niya sa ilalim ng mga delata at sako ng bigas sa sari-sari store. Habang dahan-dahan niyang nilalabas ang nilalaman ng sobre, ang mukha ni Carmen ay binalot ng isang kakaibang emosyon, isang halo ng kaba at isang malalim na kagalakan. Ano ang nakasulat sa dokumentong ito na tila nakatakdang bumago sa tadhana ni Maya Joy at Grace nang higit pa sa kanilang inaasahan? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing lalim ng isang karagatan, habang ang lahat ay naghihintay sa huling revelasyon na magsasara sa lahat ng sugat. Ang bawat dahan-dahang paggalaw ng kamay ni Nanay Carmen sa loob ng lumang kahon ay tila isang paghukay sa mga pinakamatatanda at pinakamahalagang kayamanan ng kanyang buhay. Ang kaluskos ng mga lumang papel ay tila mga bulong ng pasasalamat na nagmumula sa kabilang buhay. Nang mailabas niya ang mga selyadong sobre, ang 3 magkakapatid na sina Maya Joy at Grace ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga hininga ay tila nakabitin sa hangin habang hinihintay ang huling revelasyon. Ang bawat titik na nakasulat sa mga liham ay hindi lamang mga salita, kundi mga patunay ng isang tadhana
na mas malakas pa kaysa sa anumang ugnayan ng dugo. Isinalaysay ni Joy ang nilalaman ng mga liham ng may nanginginig na boses. Ito ay mga sulat mula sa mga biolohikal na magulang ni na Maya Joy at Grace bago sila tuluyang pumanaw o mawala sa buhay ng mga bata. Sa bawat liham, iisang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit ng may sukdulang paggalang si Carmen. Patawad dahil hindi ko na kayang alagaan ang aking anak, ngunit alam kong kay Carmen siya ay lalaking puno ng pag-ibig. Ang nakasulat sa liham para kay Maya, napagtanto ng tatlo na ang kanilang pagkikita kay Carmen ay hindi isang aksidente, kundi isang banal na kasunduan ng tiwala. Ang kanilang nanay Carmen ay hindi lamang basta nakapulot ng mga bata. Siya ay pinili ng tadhana upang maging tagapagligtas ng kanilang mga kaluluwa. Ang bawat patak ng luha ni na Maya ay tila mga perlas ng kagalakan na dahan-dahang bumubura sa lahat ng pait ng kanilang pinagmulan. Sa gitna ng madamdaming sandaling ito, tumayo si Grace at lumapit sa inabitbit ang isang mahalagang dokumento. Ito ang formal na petisyon para sa pagpapalit ng kanilang mga apelyido. Nanay, hindi na po kami sina Maya Joy at Grace na may iba't ibang pangalan. Gusto po naming dalhin ang apelyido nyo. Gusto naming malaman ng buong mundo na kami ay mga Carmen dahil kayo ang aming pinagmulan, ang aming pundasyon at ang aming tunay na tahanan. Ang buong pagmamalaking pahayag ni Grace, ang kilig ng sandaling ito ay hindi nanggaling sa anumang romansa, kundi sa sukdulang pagkilala sa isang inang ibinigay ang lahat ng walang kapalit. Ang pagyakap ni Carmen sa kanyang tatlong anak ay tila isang pagbubuklod na hindi na kailanman kayang kalasin ng anumang unos. Bilang pagdiriwang sa bagong simula, isang malaking fiesta ang ginanap sa mansyon. Ang paligid ay binalot ng amoy ng masasarap na lutuin at ang makulay na dekorasyon ng mga banderitas na sumasayaw sa hangin. Dinaluhan ito ng mga taong natulungan ng tatlong anak sa kani-kanilang mga propesyon, mga pasyenteng pinagaling ni Maya, mga pamilyang ipinaglaban ni Joy, at mga empleyadong binigyan ng pag-asa ni Grace. Ang bawat isa sa kanila ay lumalapit kay Nanay Carmen upang magmano at magpasalamat dahil alam nilang ang kabutihang tinatamasa nila ngayon ay nagmula sa mga sakripisyo ng isang inang nagtinda sa sari-sari store upang makabuo ng mga bayani. Sa gitna ng hapagkainan, inalalayan ni na Maya at Joy ang kanilang ina patungo sa pinakamagandang silya sa sentro ng lahat. Sa halip na ang mga mamahaling alahas na iniregalo ng kanyang mga anak, pinili ni Carmen na isuot ang isang simpleng kwintas na gawa sa sariwang sampagwita. Ang banayad na bango nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang maliit na tindahan at ang bawat barya na kanyang pinaghirapan. Salamat mga anak. Sa wakas, ang malabo kong paningin ay hindi na lamang nakakakita ng mga anino, kundi ang tunay na liwanag ng ating pamilya. Ang nakangiting wika ni Carmen habang nakatingin sa masayang tawanan ng kanyang mga anak at apo. Ang kapayapaang namamayani sa kanyang mga mata ay sapat na upang malaman na ang kanyang misyon sa mundong ito ay ganap na niyang naisakatuparan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mansyon, isang huling imahe ang naiwan sa puso ng lahat. Nakaupo si Nanay Carmen sa kanyang paboritong upuan sa veranda, pinagmamasdan ang mga bituin habang hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Ang tunog ng malayo at masayang musika mula sa party ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng galit at pighati ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng perpektong kapayapaang ito, isang huling sulyap ang ibinigay ni Carmen sa kalsada sa labas ng gate. Isang mabilis na pagdaan ng isang hindi kilalang sasakyan ang tila nag-iwan ng isang maliit na sobre sa harap ng kanilang gate. Ano ang huling mensaheng ito na dinala ng hangin sa gitna ng kanilang kaligayahan? Mayroon pa bang bahagi ng nakaraan na hindi pa tuluyang naililibing
O ito ba ay isang bagong simula na hindi pa nila inaasahan? Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng kristal na tubig sa isang malinis na ilog. Ang mansyon na dati ay saksi sa pait at tensyon ay naging isang buhay na dambana ng pagmamahal at paghilom. Sa malawak na beranda, habang ang kulay kahel na sikat ng dapit hapon ay marahang humahalik sa mga dahon ng rosas, nakaupo si Nanay Carmen sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang kanyang mga mata na ngayon ay ganap ng malinaw at maliwanag, ay nakatitig sa 3 maliliit na bata na masayang naghahabulan sa malawak na damuhan, ang mga apo niya mula kina Joy at Grace. Ang bawat masayang himig ng kanilang tawanan ay tila isang banal na musika na pumapawi sa lahat ng bakas ng pighati na minsan niyang dinala sa kanyang mga balikat. Sa isang maliit na bayan sa malayo, isiniwalat ng tadhana ang kinahantunan ni Clarice. Hindi na siya ang mapagmataas na babaeng balot ng alahas, kundi isang simpleng tindera sa isang maliit na palengke. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na rin sa pagtatrabaho at ang kanyang mukha ay bakas ng isang malalim na pagsisisi. Tuwing sasapit ang katapusan ng buwan, nakakatanggap siya ng isang hindi kilalang padala na naglalaman ng sapat na halaga para sa kanyang pangangailangan, kasama ang isang balot ng mainit na pandesal. Alam ni Clarice sa kaibuturan ng kanyang puso kung kanino nanggagaling ang mga ito. Hindi na siya nagtatangkang bumalik o manggulo. Sapat na sa kanya ang malaman na sa kabila ng lahat ng kanyang kasamaan, ang inang itinapon niya ay nagtagumpay sa pagpapanatili ng kabutihan ng puso nito. Ang pagpapatawad ni Carmen ay hindi isang paanyaya para sa muling pagsasama, kundi isang laya para sa kanilang dalawa, isang laya mula sa gapos ng puot at lason ng nakaraan. Para kay Nanay Carmen, ang kapayapaan ay hindi lamang ang pagkakaroon ng marangyang buhay, kundi ang pagtulog sa gabi na may malinis na konsensya at pusong walang itinatagong galit. Natawad ko na siya, mga anak. Ang madalas niyang sambitin kina Maya tuwing tinatanong siya tungkol kay Clarice. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi gawa ng kahinaan, kundi ng sukdulang katapangan na piliin ang sariling kaligayahan kaysa sa paghihiganti. Natutunan niya na ang tunay na utang na loob ay hindi isang obligasyong kailangang bayaran ng pagdurusa, kundi isang pagkakataong ibigay ang pagmamahal sa mga taong tunay na nagpapahalaga dito. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na patotoo, na ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng parusa, kundi sa anyo ng isang tahimik at masayang tahanan. Sa huling sandali ng dula ng kanyang buhay, inalala ni Carmen ang bawat barya na kanyang tinipid sa sari-sari store at bawat patak ng pawis na kanyang ibinuhos para sa 4 na batang minahal niya nang walang pag-aalinlangan. Napagtanto niya na ang dugo ay isa lamang ugnayan ng katawan, ngunit ang pag-ibig at sakripisyo ang siyang tunay na nagbubuklod sa kaluluwa ng isang pamilya. Ang kanyang mga anak-anakan na ngayon ay ganap ng mga Carmen ay ang kanyang pinakamalaking tagumpay, hindi dahil sa kanilang mga titulo o yaman, kundi dahil sa laki ng kanilang mga puso na natutong magmahal dahil sa kanyang halimbawa. Bilang huling pagninilay-nilay para sa lahat ng nakikinig, ang kwento ni Nanay Carmen ay nag-iiwan ng isang mahalagang aral. Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa pagsilang, kundi sa bawat araw na pagpili na manatili magtiis at magmahal kahit sa gitna ng unos. Ang pamilya ay hindi isang bagay na natatagpuan natin sa ating pagsilang, kundi isang bagay na binuo natin sa pamamagitan ng katapatan at wagas na pagtanggap. Ang kabutihan ay palaging may gantimpala at ang katarungan ng tadhana ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan sa pamamagitan ng mga kamay na hindi natin kadugo, ngunit handang humawak sa atin hanggang sa huling hininga. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at ang kadiliman ay nagsisimulang bumalot sa paligid, na natiling maliwanag ang mansyon ng mga Carmen. Ang bawat ilaw sa loob ay tila mga bituin
na nagpapatunay na tapos na ang gabi ng pagdurusa. Isang huling ngingiti ang sumilay sa labi ni Carmen habang inaalalayan siya ng kanyang 3 anak, pumasok sa loob. Ang pintong bakal na dati ay saksi sa pighati ay dahan-dahan nang nailapat hindi upang ikulong ang sinuman, kundi upang protektahan ang isang paraisong binuo ng wagas na pag-ibig. Wala ng ingay, wala ng gulo. Ang tanging nananatili ay ang init ng yakap ng isang pamilyang tunay na nahanap ang kanilang daan pauwi sa puso ng isa't isa.